Isang babaeng opisyal na nagboluntaryo para sa Batalyong Agila ng 1st Infantry Tabak Division, habang itinatago ang katotohanang siya ang bunsong kapatid ng 3 pinakamatataas na general ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas, ang tinaguriang mga haligi ng depensa. Ang nahihintay sa kanya ay ang karumal-dumal na karahasan mula sa mga halimaw na nakasuot ng uniforme at ang isang malawak na sabwatan na maduwag na commander na handang yurakan ang katotohanan. Sa huli, isang liham mula sa isang hamak na sundalo ang gigising sa 6 na bituin na natutulog at sisimulan ang isang operasyong punong galit na may code name na parusa ng langit upang sunugin ang bulok na kaharian. Kung nagustuhan ninyo ang kuwentong ito matapos mapanood, mangyaring mag-subscribe at I-like ang video. Salamat. Ang Borromeo Field ay Philippine Military Academy, PMA, ay umaapaw sa pag-asa at karangalan para sa hinaharap. Ang matitigas na kuwelyong puting uniforme, ang mga nagniningning na insignia na parang hiyas sa ilalim ng sikat ng araw, at ang mga nagliliwanag na mukha ng mga batang opisyal na sa wakas ay isinilang bilang mga tagapagtanggol ng bayan matapos ang 4 na taon ng mahigpit na pagsasanay. Sa lahat ng ito, ang pinakamaningning na bituin sa entablado ay walang iba kundi si Isabela Reyes. Siya ang babaeng kadete na lumihang ng kasaysayan bilang kauna-unahang nagtapos na valedictorian at tumayo siya sa podium bilang kinatawan ng mga nagsipagtapos. Ang kanyang boses ay malumanay ngunit may matinding bigat na malinaw na tumimo sa pusong lahat ng naroron sa malawak na field. Sa araw na ito, kasama ang bigat ng uniformeng ito, papasanin ko ang karangalan ng ating bayan. Mula sa pinakamababang pwesto at may pinakamaalap na puso, ako ay magiging isang sundalong tapat sa bansa at maglilingkod sa mamamayang Pilipino. Nang matapos ang kanyang talumpati, umugong ang palakpakan na tila yayanig sa kalangitan. Sa pinakaunang hilera ng VIP section, 3 general ang nakatingin sa kanya nang may kakaibang init at pagmamalaki. Sila ang magadambuhalang sandigan ng depensang Pilipinas. Ang Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines, si General Ricardo Reyes. Ang Commanding General ng Philippine Air Force, si General Miguel Reyes. At ang Flag Officer in Command ng Philippine Navy, si Vice Admiral Emilio Reyes. Silang 3 ang magakuya ni Isabela. Tinatawag sila ng mga tao na magahaligi ng depensa at iginagalang sila ng may paganga at takot. Si Isabela ang kanilang bunsong kapatid, ang sentro ng kanilang pagmamahal at pagmamalaki. Sinunod niya ang landas ng kanyang makuya at pinili ang buhay militar at mas maningning pa ang simula niya kaysa sa kanila. Lahat ay naniniwala na ang kanyang hinaharap ay walang dudang magiging dakila. Ang pagkakaroon ng mga kuya na nasa tuktok ng Department of National Defense ay isang ganap na kalasag laban sa anumang pagsubok at isang express ticket para sa mabilis na promosyon. Ngunit pagkatapos ng graduation, sa isang simpleng selebrasyon ng pamilya, nakpahayag si Isabela ng isang bagay na ikinagulat ng lahat. Gusto ko po sanang pansamantalang burahin sa aking service record ang pangalan ninyo, mga kuya. Biglang tumahimik ang paligid. Maaga silang naulilakay at ang kanyang kuya ang nagsilbing ama at ina sa kanilang pinakamamahal na bunsong kapatid. Ang panganay, si General Ricardo Reyes, ay nagtanong sa malalim at mahinahong boses. Ang kanyang boses ay kasing seryoso at kasing bigat ng kung paano siya magsalita sa mga pulong tungkol sa pambansang seguridad. Isabela, kailangan naming marinig ang dahilan mo. Ano ang ibig sabihin niyan? Gusto kong masukat bilang si Duangen Lieutenant Isabela Reyes, hindi bilang bunsong kapatid ng mga general. Gusto kong patunayan ang aking halaga sa pamamagitan lamang ng aking pangalan at kakayahan. Ito po ang unang dangal na nais kong protektahan bilang isang sundalo sa harap ng aking sarili at ng mga sundalong aking pamumunuan. Ang pangalawang kuya,
Si General Miguel Reyes ay tinitigan siyang matatalas na mata. Ang kanyang nga mata ay kasing tumpa ng pinakabagong radar na nakbabantay sa himpapawid ng Pilipinas. Isabela, ang militar ay mas komplikado at magulo kaysa sa inaakala mo. Ang iyong background ang magiging pinakamalakas mong sandata para protektahan ka. Ang bunso sa makakapatid na lalaki, si Vice Admiral Emilio Reyes, ay inakbayan siya ng may magiliw na ngiti. Ang kanyang ngiti ay kasing lawak at kasing lalim ng dagat na nagpapakalma sa maalong-alon. Naintindihan namin kung ano ang nasa puso mo, bunso, pero nag-aalala kami na masyadong mapanganib na landas ang pinipili mo. Mas nakakatakot ang ngaalon at batong hindi nakikita. Ngunit matigas ang desisyon ni Isabela. Tinitigan niya ang bawat isa sa kanyang ngakuya at sinabi ng malinaw. Kaya nga po lalo kong kailangang harapin ito gamit ang sarili kong lakas. Kung lalakarin ko ang madaling daan dahil sa inyo, habang buhay kong ikahihiya ang sarili ko sa uniformeng ito. Pakiusap, pagkatiwalaan at suportahan ninyo ang desisyon ko. Nakita ng tatlong matataas na kumander sa mga mata ng kanilang kapatid ang isang determinasyong hindi matitinag na parang bakal. Ito ay ang dalisay at nag-aalab na diwa ng isang sundalo na katulad ng kanilang sariling paniniwala na inialay ang buong buhay sa serbisyo. Sa huli, ang panganay na si General Ricardo Reyes ay tumango kasabay ng isang malalim na buntong hininga. Sige, mula pagkabata, walang sinuman ang nakabali sa determinasyon mo. Gawin mo ang gusto mo. Pero ipangako mo ang isang bagay na ito. Anuman ang mangyari, kahit gaano kaliit na problema, kailangan mong ipaalam agad sa amin. At sa ganong paraan, personal na binura ni Isabela ang pinakamalakas na koneksyon na mayroon siya sa Pilipinas. Ang kanyang madokumento ay nabago mula sa kapatid na mga haligi ng depensa tungo sa nag-isang anak ng isang ordinaryong pamilya. At para sa kanyang unang assignment, nakboluntaryo siya sa Signal Company Batalyong Aguila, 1st Infantry Tabak Division na nakabase sa pinakadelikadong lugar sa kanlurang Mindanao. Ito ang sandali kung saan ang anak ng araw ay naglakad patungo sa pinakamalalim at pinakamadilim na anino. Ang hangin dito sa Zamboanga na malapit sa mga lugar ng bakbakan ay may halong init ng hapon at tensyong militar na nakbibigay ng kakaibang pakiramdam ng bigat. Nang tumayo si Duangan Lieutenant Isabela Reyes sa harap ng sentry post ng kanyang unang unit, ang Signal Company ng Batalyong Aguila, ang sumalubong sa kanya ay ang mainit na hangin at ang dimabilang na mga mapanuring tingin. Ang Batalyong Aguila ay isa sa mga piling unit ng hukbong katihan ng Pilipinas na may bayaning kasaysayan mula sa mga labanan sa Mindanao at ang Signal Company nito na nagsisilbing ugat pandaman ng buong batalyon ay kilala sa pagiging mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Unang babaeng platoon leader sa kasaysayan ng kumpanya. Dahil lamang sa katotohanan iyon, siya ay naging isang mainit na usap-usapan bago pa man siya dumating sa sigaw ng Aguila. At pagsaludo ng guwardiya, mas naramdaman niya ang kuryosidad na parang tumitingin sa isang pambihirang hayop sa zoo kaysa sa paggalang sa isang kapwa sundalo. Ang pagdududa na ano naman kayang magagawa ng maliit at maputing tanyanteng yan ay bumalot sa buong kampo. Habang tinatahak niya ang daan patungo sa opisina ng company commander para mag-report, dinig niya ang bulungan mula sa mga bintana ng barracks habang dos-dos ng mata ang nakasunod sa kanyang likuran. Pilit na itinutuwid ni Isabela ang kanyang likod at naglakad ng may kumpiyansa. Ngunit hindi niya mapigilan ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Maikli at formal ang kanyang unang pag-uusap sa company commander. Ang major na commander ay sandaling nakpakita ng interes sa kanyang pagiging valedictorian, ngunit agad na bumalik sa walang emosyong mukha at paulit-ulit na sinabi ang dekahong linya na walang special treatment dito dahil babae ka. Ang 3 platoon na hahawakan mo, Lieutenant,
ang may pinakamatigas na disiplina at pinakamaraming trabaho sa kumpanya. Ang platoon sergeant mo, si Master Sergeant Berto Sandoval, ay batikang sundalo kaya matuto ka sa kanya. Maliwanag. Yes, sir. Naintindihan ko po, sir. Malakas na sumagot si Isabela habang binibigkas ang kanyang ranggo at pangalan, ngunit naramdaman niya ang isang disinasabing panggigipit sa tono ng commander. Ang salitang matuto ka ay nangangahulugang huwag kang sasalungat kay Master Sergeant Sandoval. Iyon ang agad niyang naramdaman. Ang tunay na mabigat na pagsubok ay nagsimula nang buksan niya ang pinto ng opisina ng Tiga-3 Platoon. May dalawang lalaki sa loob ng masikip na opisina. Ang isa ay may magaspang na balat at matipunong katawan, si Master Sergeant Berto Sandoval. Nasa unang tingin pa lang ay halatang veterano na sa labanan. Ang isa naman ay si Servants Lieutenant Oscar Manalastas na may palangiting mukha at mukhang palakaibigan. Nagpakilala si Isabela kasabayng isang matikas na saludo. Aguila, nagre-report po. Second Lieutenant Isabela Reyes, ang bagong platoon leader ng 3rd Platoon. Simula ngayon, ikinagagalak ko po kayong makatrabaho. Si Master Sergeant Sandoval ay nakasanda lang sa kanyang upuan at tinitigan siya mula ulo hanggang paa. Sa halip na sumagot, ngumisi lang siya at nagpatuloy sa pagkutingting ng isang piyesa ng radyo. Ito ay isang malinaw na pambabastos at insubordinasyon sa isang bagong opisyal at nakatataas. Nui tumayo ang mukhang palakaibigang si Servants Lieutenant Manalastas at lumapit sa kanya. Wow! Ikaw pala ang sikat na si Lieutenant Reyes. Welcome! Ako si Oscar Manalastas, platoon leader ng 2nd Platoon. Ang pagkakaroon ng isang talentong tulad mo ay isang malaking karangalan sa unit natin, di ba? Ang kanyang tono ay magilif, ngunit naramdaman ni Isabela ang isang pahiwatig ng kababawan at pagkalkula sa kanyang mamata. Sana po ay magabayan ninyo ako, Lieutenant Manalastas. Naku, ano ka ba? Tulungan tayo dito. Master Sergeant, andito na ang bago nating platoon leader. Hindi ka man lang bababati. Huwag kang ganyan. Sa biro ni Lieutenant Manalastas, saka lang tumayo ng padabog si Master Sergeant Sandoval. Tinitigan niya si Isabela sa mata at nagsalita sa isang magaspang na boses na parang mga batong gumugulong. Ma'am, hindi ito classroom sa PMA. Ang teoryang natutunan mo sa libro ay mas walang silbi pa kaysa sa kalawangin na bakal dito. Huwag kang masyadong magpakitang gilas at baka makagawa ka pa ng kapalpakan. Sumunod ka lang sa akin at magiging maayos ang lahat. Isang hayagang pagamon at babala sa kanilang unang pagkikita. Kinagat ni Isabela ang kanyang ibabang labi. Dito niya lubos na naramdaman na ito na ang tunay na larangan ng digmaan na pinili niya matapos isuko ang kalasak ng kanyang makuya. Ginagalang ko po ang karanasan at serbisyo ninyo, Master Sergeant. Ngunit ang responsibilidad sa pamumuno ng 3rd Platoon ay nasa akin bilang platoon leader. Sa susunod, inaasahan kong ipapakita ninyo ang tamang respeto sa isang nakatataas na opisyal. Ang paghusga sa aking pamumuno ay trabaho ng company commander at ng aking natauhan, hindi ninyo. Sa kanyang kalmado ngunit matatag na sagot, kumibot ang makapal na kilay ni Master Sergeant Sandoval. Si Lieutenant Manalastas naman sa tabi ay hindi may tago ang kanyang tuwa na parang nanonot ng isang magandang dula. Sa matigas na lupain ng Batalyong Aguila, ang malungkot na laban ni Isabela, isang dayuhan, ay nagsimula ng may gusot. Ang tungkulin ni Isabela bilang platoon leader ay isang walang tigil na digmaang hindi nakikita. At ang pinakamalaking kalaban sa digmaang iyon ay walang iba kundi ang kanyang platoon sergeant, si Master Sergeant Berto Sandoval. Siya ay isang Communications Non-Commissioned Officer, NCO, sa lubgam 15 taon, isang kinikilalang eksperto na kabisado ang bawat communication network at kagamitan ng batalyon. Natural,
Mas naktitiwala ang mga sundalo kay Master Berto kaysa sa bagong tanyente na si Isabela at ginamit niya itong sandata upang unti-unting sirain ang kanyang pamumuno. Tuwing umaga sa equipment inspection na pinamumunuan ng platoon leader, kapag ipinapaliwanag ni Isabela ang mga bagong doktrina at mas mahusay na paraan ng pag-inspection na natutunan niya sa akademya, palaging binubuhusan itong malamig na tubig ni Master Sergeant Sandoval. Maam, hindi praktikal yang paraan niyo. Masisira lang ang ma-equipment kung ganyan ang gagawin natin. Sa dati na lang tayong paraan. At pagkatapos ay hayagan niyang babaliwalain ang utos ni Isabela at utusan ang mga sundalo na gawin ang trabaho sa paraang sanay siya. Ang mga sundalo na hindi alam ang gagawin ay naktitinginan na lang sa pagitan ni Isabela at ni Master Berto. Master Sergeant, sundin ninyo muna ang utos ko. Tungkulin din ngang isang commander na alamin kung may problema nga ba sa bagong paraan. Alamin, hindi ito laboratorio, ma'am. Nasa frontline tayo kung saan anumang oras ay maaring bumaksak ang putok mula sa kalaban. Hindi ko isusugal ang buhay ng katauhan ko sa ma-eksperimento niyo. Sa panlabas, ang kanyang nga salita ay parang pag-aalala sa unit. Ngunit sa ilalim nito ay ang malalim na kawalan ng tiwala sa isang batang babaeng, opisyal na walang karanasan sa labanan at ang kayabangang, sino ka para turuan ako? Sinisira niya ang autoridad ni Isabela sa harap ng mga sundalo upang ipakita na ang kanyang impluensya ay mas mataas kaysa sa platoon leader. Isang beses, sa isang night emergency communication network setup drill, nakaroon ng di inaasahang sitwasyon. Dahil sa biglang malakas na ulan, gumuho ang ilang bahagi ng lupa kung saan nakabaon ang pangunahing linya ng komunikasyon. Hindi nataranta si Isabela. Ayon sa emergency response manual, mahinahon niyang sinuri ang sitwasyon at binuo ang nga recovery team. Team 1, dumaan sa A route, Team 2 sa B route para i-check ang status cam cable at mag report. Team 3 ay set up ang backup equipment at mag standby. Biglang pinutol ni Master Sergeant Sandoval ang kanyang sinasabi. Ma'am, kabaliwan na palabasin ang nga sundalo sa ganitong ulan. Delikado ang A route, may panganib ng landslide. Ako na lang ang pupunta para tingnan. Hindi pwede. Mas delikado ang mag-isang pagkilos. Kailangan nating sundin ang man team principle ayon sa manual. Manual. Akala nyo ba lahat na nasa libro ay gumagana sa totoong buhay? Sigaw ni Master Sergeant Sandoval habang dinampot ang radyo at tumakbo palabas sa ulan. Sandaling natigilan si Isabela sa kanyang paksuway. Ngunit agad siyang nagpakatatag at pinamunuan ang mga natitirang sundalo. Sa halip na sa A route kung saan nagtungo si Master Berto, mabilis niyang sinuri ang mapa at ipinadala ang Team 2 sa C route, isang posibleng alternatibo. Tama ang kanyang hinala. Ang problema ay hindi sa A route, kundi isang short circuit sa power supply ng repeater sa C route. Mabilis na ikinabit ng Team 2 ang backup power at agad na bumalik sa normal ang linya ng komunikasyon. Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Master Berto na basang-basa sa putik at walang napala. Nakita niyang ayos na ang lahat at tumigas ang kanyang mukha, walang imik. Sa sandaling iyon, bahagyang nagbago ang tingin ng sundalo kay Isabela. Sa unang pagkakataon, unti-unti nilang napagtanto na ang kanyang nga teorya ay hindi lang basta galing sa libro, kundi batay sa matalas na pagsusuri na kayang unawain ang nga variable ng totoong sitwasyon. Ngunit sa halip na aminin ang kanyang pagkakamali, lalo lang nag-alap ang galit ni Master Sergeant Sandoval kay Isabela. Sa mga opisyal na pagkakataon, hayagan niya itong binabastos at sa mga pagtitipon ng mga NCO, tinatawag niya itong isang babaeng puro swerte lang. Sa militar, hindi lang ang ranggong nakikita ang mahalaga. Mayroon ding isang di nakikitang ranggo,
ang seniority at karanasan sa labanan. At si Master Sergeant Sandoval ay kumikilos na parang haring ang dinakikitang ranggong iyon. Araw-araw na itinutulak si Isabela, ang opisyal na commander, sa isang digmaang walang putukan. Gabi-gabi sa kanyang quarters, mag-isa si Isabela na binubuklat ang punit-punit na mapa ng operasyon at nanganggako sa sarili. Patutunayan ko sa pamamagitan ng aking kakayahan. Tiyak na malalampasan ko ang matigas na pader na ito gamit ang sarili kong galing. Mas tuso at mas masakit kaysa sa hayagang pang-alipusta ni Master Sergeant Sandoval ang kasamaang nakatago sa likod ng maskara ni First Lieutenant Oscar Manalastas. Sa labas, palagi siyang umaarte na parang isang mabuting senyor na nakmamalasakit kay Isabela. Lieutenant Reyes, huwag kang masyadong mag-alala. Ganyan lang talaga si Master Sergeant, medyo barumbado. Mamaya kakausapin ko yan para ituwid. Naku, pagod na pagod si Lieutenant Reyes sa paggawa ng training plan. Heto, kape, inumin mo habang ginagawa yan. Nag-alok siya ng kape, tinatapik ang balikat at nagpapakita ng suporta. Suot ang maskara ng isang mabait na kasamahan at maasahang senyor. Ngunit sa sandaling tumalikod si Isabela, inilalabas niya ang kanyang ngapangil na parang ahas. Sa mga lugar kung saan naktitipon ang mga opisyal, tulad ng officers mess o sa smoking area, tuso siyang nakakalat ng masasamang sismis tungkol sa kanya. Si Lieutenant Reyes daw, valedictorian, puro hangin lang pala. Magaling lang sa teorya pero sa totoong laban, wala. Baka naman kaya siya ganyan ay dahil nagpapakyut lang sa company commander? Alam mo na, magaling sa ganyan ang mga babay. Kawawa naman si Master Berto. Kaya lang naman siya nakakaganyan ay dahil sa sobrang inis niya kay Lieutenant Reyes. Nakikita ko, praning talaga, yung babaeng yun, ang kanyang masismis ay isang perpektong halo ng katotohanan at kasinungalingan na may kapangyarihang demonyo na madaling paniwalaan ng manakikinig. Imposibleng nagsisinungaling yan. Kapwa opisyal niya ang nagsasabi, iisipin ng nga tao at tatanggapin ang kanyang nga salita. Sa loop ng unit, si Isabela ay natatakan bilang isang babaeng walang kakayahan na pinalat lang makapagtapos. Isang babaeng nagpapakuta sa mga lalaking opisyal. Isang walang galang na junior na binabastos ang senior NCO. Isang beses, nagkaroon ng company-wide na budol fight. Upang pagaanin ang awkward na punwiki, lumapit si Isabela sa mga kapwa opisyal para magalok ng inumin. Nang abutan niya ng baso si Lieutenant Manalastas, tila naghihintay ito at sumigaw sa isang eksaheradong boses. Wow! Nga kasama ang diyosa ating kumpanya, si Lieutenant Isabela Reyes, nagbibigay ng mahalagang alak. Palakpakan naman natin si Maam, lahat ng atensyon ay napunta sa kanya. Ilang lasing na opisyal ang nagbitiw ng bastos na biro. Wag lang si Oscar ang bigyan mo, ako rin. Sarap ng alak kapag galing sa maganda. Namula ang mukha ni Isabela, ngunit pilit siyang ngumiti upang hindi masira ang kasiyahan at nagpatuloy sa pag-alok ng inumin sa iba. Hindi pinalampas ni Oscar Manalastas ang pagkakataon. Lumapit siya kay Master Sergeant Sandoval at bumulong. Tingnan ninyo, Master Sergeant, ganyan ba ang isang platoon leader? Nag-aalok ng alak sa mga lalaki na parang hostess sa bar. Si Master Sergeant Sandoval na namumula na ang mukha sa kalasingan ay nagsalita ng malakas na parinig kay Isabela. Dapat nag-hostess na lang yan sa club, hindi naging platoon leader. Ang boses niya ay mahina, ngunit sa gitna ng ingay, ito ay parang isang punyal na tumusok sa tainga ni Isabela. Nanginginig ang kanyang kamay sa galit. Ang mapangilngang ahas na nakatago sa likod ng isang magiliw na ngiti ay malalim na bumaon sa kanyang puso. Mula noon, mas naging maingat si Isabela kay Lieutenant Manalastas, ngunit napakatoso nito para mahuli. Palagi siyang nakasuot ng maskara ng isang mabuting senior na nag-aalala para kay Isabela
at ang kanyang kasamaan ay palaging nakatago sa makapal na ulap ng masismis. Unti-unting nalulunod si Isabela sa matinding kalungkutan. Wala siyang mapagsabihan ng kanyang tunay na nararamdaman. Pagbalik sa kanyang quarters, daan-daang beses niyang pinag-isipang tawagan ang kanyang makuya. Ngunit naalala niya ang kanyang pangako na patunayan ang sarili at tahimik niyang ibinababa ang telepono. Ang sugat na iniwan ng maapangil ng ahas na nakatago sa likod ng ngiti ay mas malalim at mas masakit kaysa sa sugat na dulot ng hayagang put. Kahit na si Isabela ay isang ganap na dayuhan sa lipunan ng mga opisyal, isang tahimik ngunit makabuluhang pagbabago ang nagaganap sa mga sundalo ng 3rd Platoon na kanyang pinamumunuan. Ang masundalo na noong una ay hindi nagtitiwala sa kanya at itinuturing siyang isang magandang mukha lang na may Becker ay unti-unting nakikita ang kanyang sinseridad at kakayahan. Si Isabela ay isang glider na nagpapakita sa gawa, hindi sa salita. Tuwing umaga, kasama niya ang nga sundalo sa pagtakbo ng naka-full battle gear at sa pinakamahirap at pinakamaruming gawain, siya ang laging naunang magrolyo ng manggas. Hindi niya inaatrasan ang pahuhukay ng matigas na lupa para sa mga foxhole o ang paglilinis ng mga kagamitang pangkomunikasyon na punong langis. Bukod dito, itinuturing niya ang bawat sundalo bilang isang individual. Kapag may sundalong natapilok habang nagsasanay, personal niya itong pinapasan patungo sa infirmary. Kapag may sundalong problemado dahil nakipaghiwalay sa kasintahan, pinakikinggan niya ito hanggang hating gabi. Siya lang ang tanging opisyal na hindi lang alam ang pangalan at posisyon ng bawat sundalo, kundi pati na rin ang kanilang kwento sa pamilya at mga pangarap sa hinaharap. Lalo na si Private First Class Jose Joey Cruz, na naging malapit na saksi sa lahat ng ito at nagkaroon ng malalim na paggalang sa kanya. Si Joey ay isang henyo na nagtapos ng Electronics and Communications Engineering sa isang kilalang universidad, ngunit dahil sa kanyang tahimik at mahiyain na personalidad, iniwasan niya ang pagiging sentro ng atensyon at hirap na umaangkop sa buhay militar. Si Isabela ang unang nakakilala sa kanyang talento. Isang araw, ang luma at sirain na tactical communication system ng batalyon ay paulit-ulit na nakakaroon ng hindi may paliwanag na error. Si Master Sergeant Sandoval ay nagsabi lang ng may inis, ganyan lang talaga yan. Patayin buksan nyo na lang. Ngunit iba si Isabela. Tahimik niyang tinawag si Joey at tinanong ang kanyang opinyon. Joey, sa tingin mo, ano ang pangunahing problema ng sistemang ito? Sa unang pagkakataon na may isang opisyal na nagtanong sa kanya tungkol sa kanyang larangan ng kadalubhasaan, nabigla si Joey. Ngunit kalaunan ay naglakas loob na ipaliwanag ang kanyang pagsusuri. Ma'am, sa tingin ko po, ang sistemang ito ay batay sa lumang software kaya nakakaroon ng conflict sa mga bagong encryption module. Kung mababago ko po ang ilang linyang source code baka maging stable na ito. Pinakinggan ni Isabela ang lahat ng sinabi niya at buong pusong tinapik ang kanyang balikat. Sige, subukan mo. Tiwala ako sayo. Kung may kailangan ka, susuportahan kita. Nakpuyat si Joey sa pagsusuri at pagbabago ng code ng sistema. At kinabukasan, parang isang himala, nawala ang lahat ng error at mas bumilis pa ang bilis ng komunikasyon. Sinabi ni Master Sergeant Sandoval na tsamba lang yan, ngunit hindi may tago ng ibang sundalo ang kanilang pagkamangha. At si Joey ay nakaramdam ng habambuhay na pasasalamat sa kanyang platoon leader, si Isabela, na nagtiwala at nagbigay sa kanya ng pagkakataon. Dahil sa pangyayaring iyon, nagsimulang sumunod ng buong puso ang masundalo kay Isabela. Ang kanyang mautos ay hindi na isang idealistikong kautusan ng isang bagong opisyal, kundi isang makatwirang desisyon ng isang kumander na nakaunawa at may kakayahan.
Ang kanilang performance sa training ay kapansin-pansing bumuti at ang 3rd Platoon na dating itinuturing na problem platoon ay naging pinakamasigla at pinakanakakaisang platoon sa buong kumpanya. Ang matatag na tiwala ng mga sundalo ay parang isang bulaklak na sumibol sa nagyayelong lupa para kay Isabela. Sa gitna ng pangaapi at pangmamaliit ng mga kapwa-opisyal, ang nga dalisay na mata ng kanyang nga sundalo at ang kanilang nga salitang, "Ma'am, tiwala po kami sa inyo," ang nagbibigay sa kanya ng lakas para bumangon muli. Natanto niya na ang tunay na pamumuno ay hindi nagmumula sa ranggo sa balikat, kundi sa tiwalang nag-ugnay sa puso't isipan. At para protektahan ang mga maliliit na bulaklak na ito na nagtitiwala sa kanya, nangako siyang hinding-hindi siya susuko sa labang ito. Ang tag-ulan sa Mindanao ay kasumpa-sumpa. Sa gitna ng malalakas na ulan at putik na abot tuhod, nagsimula ang pinakamalaking pagsubok at pagkakataon para sa isang sundalo, ang Joint Military Exercise. Ito ay isang malawak na entablado na sumusubok sa physical at mental na katatagan ng bawat sundalo. At para sa signal company na responsible sa utak at ugat pandaman ng unit, ang tagumpay o kabiguan nito ay magdidikta sa kapalaran ng buong batalyon. Para kay Isabela, ang pagsasanay na ito ang kanyang tanging pagkakataon na opisyal na patunayan ang kanyang kakayahan bilang isang commander na nakataya ang lahat. Ilang linggo bago ang pagsasanay, halos hindi na siya natutulog sa paghahanda ng plano ng operasyon. Sinuri niya ng detalyado ang mga resulta ng mga pagsasanay sa nakalipas na 5 taon upang tukuyin ang mga problema at isinasalang-alang ang pabago-bagong panahon at ang komplikadong kalupaan ng kanlurang Mindanao. Bumuo siya ng mga plano para sa dose-dose ng mga posibleng di inaasahang sitwasyon. Ang kanyang plano ng operasyon ay napakadetalyado at perpekto na maari nang gamitin bilang isang textbook sa akademya. Sa isang operation meeting kung saan naroon ang buong kumpanya, sunod-sunod na nagulat ang platoon leader ng kanilang maplano. Si Lieutenant Oscar Manalastas ay nagbasa ng isang ulat na tila kinopya lang mula sa nakaraang taon at pinalitan lang ang pamagat. Ang ibang mga platoon leader ay hindi rin lumayo sa nakasanayan. Sa huli, si Isabela na ang-aan. Nang tumayo siya sa harap, ang malamig at kakaibang tensyon ay muling bumalot sa silid. Si Master Sergeant Sandoval ay nakakrus ang nga braso at masama siyang tinitignan, habang si Lieutenant Manalastas ay bumubulong sa katabi at nagtatawanan. Ngunit hindi natinag si Isabela. Nagsimula siyang magpaliwanag ng kanyang plano sa isang boses na puno ng kumpiyansa at walang pag-alinlangan. Sa pagsasanay na ito, ang 3rd Platoon ay lalayo sa nakasanayang single-frequency operation method at magtatatag ng isang multi-frequency hopping system bilang backup network na sabay nagagana. Ito ay upang maiwasan ang communication blackout kahit na makaroon ng jamming mula sa kalaban o problema sa isang partikular na frequency band dahil sa masamang panahon. Ginamit niya nga satellite image at 3D terrain maps para ipakita ang pinaka-epektibong ruta para sa communication network at lokasyon ng mga repeater at iprinisenta niya ang mga detalyadong protocol para sa bawat posibleng di inaasahang sitwasyon. Ang kanyang presentasyon ay lohikal, walang paligoy-ligoy at nasagot niya ang lahat ng tanong ng walang problema. Ang malamig at mapanuksong kapaligiran sa silid ay unti-unting napalitan ng pahanga at sorpresa. Tumigil sa pakbubulungan ang mga opisyal at ganap na nakatuon sa kanyang presentasyon.
Ang kanyang plano ay hindi lang isang pag-ulit ng mga lumang pamamaraan, kundi isang revolusyonaryong ideya na magbabago sa paradigma ng communication operations. Nang matapos ang kanyang presentasyon, sa unang pagkakataon ay nagpakita ng tunay na pahanga ang company commander at sinabing, "Lieutenant Reyes, kahanga-hanga ang plano mo. Kung magagawa mo yan sa aktwal na pagsasanay, baka ikaw ang maging MVP nito." Si Isabela ang pinuri, ngunit sina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas ang namula ang mga mukha. Lalo na si Master Berto, na laging minamalit si Isabela bilang isang book smart na opisyal na puro teorya, ay nakaramdam ng matinding kahihiyan at banta ng magpresenta siya ng isang advance na plano ng operasyon na hindi niya man lang maintindihan. Si Lieutenant Manalastas din ay hindi may tago ang kanyang pagkainis dahil ang sismis na ikinalat niya tungkol sa kawalan ng kakayahan ni Isabela ay naging walang saysay. Pagkatapos ng pulong, habang naglalakad si Isabela sa pasilyo, lumapit sa kanya si Lieutenant Manalastas at sinabi ng may panunuya, "Wow, si ma'am, nag-aral ng mabuti kagabi. Pero alam mo, ang training ay hindi lang tungkol sa pagiging matalino. Tingnan natin kung kakayanin ng katawan mo." Si Master Sergeant Sandoval naman ay dumaan lang sa kanya ng walang imik, ngunit may nag-aalab na galit sa kanyang mga mata. Hindi nagpaapekto si Isabela sa kanilang reaksyon. Simula pa lang ito. Gaano man ka-perpekto ang plano, kung hindi mapapatunayan sa resulta, isa lang itong piraso ng papel. Tumingin siya sa kanyang tauhan na nagtitiwala at sumusunod sa kanya. Sa kanilang mga mata, mayroon ng kakaibang pag-asa at tiwala. Nangako si Isabela sa sarili. Tiyak na magtatagumpay. Ako sa pagsasanay na ito para bigyan ng karangalan ang mga naniwala sa akin at para parusahan sa pamamagitan ng aking kakayahan ang mga gustong yumurak sa akin. Habang papalapit ang malupit na pagsubok, tahimik niyang hinahasa ang kanyang espada para sa labanan. Nagsimula na ang joint military exercise. Sa gitna ng malakas na ulan at putik na abotuhod, ang buong batalyong Agila ay nakikipaglaban sa isang kunwaring kawe sa isang labanang parang totu. Ang 3rd Platoon ni Isabela ang natasang magtayo at magpanatili ng communication network na nagugnay sa command post at sa bawat unit. Gayang binalak, ipinatupad ni Isabela ang isang dual system operation, ang pangunahing communication network at ang backup network na gumagamit ng frequency hopping. Si Master Sergeant Sandoval ay walang tigil sa pagrereklamo. Sinasabing katangahan, yan na nagdodobel lang ng trabaho. Ngunit sa ilalim ng tiwala at matatag na pamumuno ni Isabela, tahimik na sumunod ang masundalo. Lalo na si Joey Cruz at ang iba pang tauhan na lubos ng naniniwala sa kanyang kakayahan ay ginawa ang kanilang makakaya sa mahirap at bagong gawain ng walang reklamo. Sa ikatlong gabi ng pagsasanay, bumaksak ang temperatura at lalong lumakas ang ulan at doon nangyari ang insidente. Ang pangunahing communication network ng buong batalyon ay biglang naparalisa dahil sa malakas na electronic jamming attack ng kalaban. Ang command post ay naging isang magulong eksena. Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ng battalion commander at ang lahat ng unit ay nabulag at nabingi. "Signal Company, anong ginagawa niyo? Ayusin niyo yan ngayon din." Ang company commander ay namutla at sumisigaw sa bawat platoon. Nahanap na ba ang sanhi? Sinong may hawak sa area na yan? Ang problema ay nasa Central Communication Network na hawak ng 2nd D Platoon. Sa electronic warfare attack ng kalaban na bahagi ng senaryo, si Lieutenant Oscar Manalastas ay walang nagawa. Nataranta siya at pabalik-balik lang na sinasabing masyadong malakas ang jamming ng kalaban, hindi matras at hindi makagawa ng tamang hakbang. Sa sobrang inis ng company commander sa kanyang kawalan ng kakayahan, akmang ibabato na niya
ang kanyang baton nang biglang umalingaw-ngaw sa buong command post ang kalmado at malinaw na boses ni Isabela mula sa radyo. Commander Sir, 3rd Platoon Leader reporting. Ililipat ko po ngayon din ang lahat ng channel sa backup communication network ng 3D Platoon. Ang aming backup network ay gumagamit ng frequency hopping system at hindi apektado ng jamming ng kalaban. Biglang tumahimik ang lahat sa command post. Lahat ay hindi makapaniwala sa narinig at napatingin sa speaker kung saan nanggagaling ang boses ni Isabela. Nagtanong ang commander na tila hindi makapaniwala. Ano? Buhay ang backup network? Possible ba? Yan? Yes sir. Possible po? Iko-connecta ko po agad ang battalion command sa bawat kumpanya para maibalik ang command and control system. Sa utos ni Isabela, mabilis na inilipat ni Joey Cruz ang sistema at parang isang himala, isa-isang bumukas muli ang mga monitor sa command post. Ang manaputol na linya ng komunikasyon ay muling nakadugtong at ang boses ng battalion commander ay malakas na umalingaw-ngaw sa speaker. Ang paralisadong ugat pandaman ng batalyon ay ganap na nabuhay muli. Ang makabagong plano ni Isabela ay nanining sa pinakakritikal na sandali. Ang kanyang teorya na pinaktawanan lahat bilang impossible at walang kwentang gawain ang nagligtas sa buong batalyon mula sa pinakamasamang krisis. Nang maging stable na ang sitwasyon, personal na tumakbo ang company commander sa communication bunker kung saan naroon ang 3rd Platoon. Humanga siya nang makita si Isabela na mahinahong pinamumunuan ang sitwasyon at ang kanyang nga tauhan na kumikilos ng may perpektong koordinasyon. Lieutenant Reyes, nagawa mo. Ikaw lang mag-isa ang nagligtas sa buong batalyong Agila. Tinapik niya ang balikat ni Isabela at pinuri ito ng buong puso. Ang matauhan ng platoon ay nagyakapan at nagsigawan sa tuwa. Sa kanilang mga mukha ay mababakas ang pagmamalaki at kagalakan ng mga tagumpay sa matinding pagsubok. Sa kabilang banda, ang bunker ng 2nd Platoon ay parang impyerno. Si Lieutenant Manalastas ay nakayuko at walang imik dahil ang kanyang kawalan ng kakayahan ay nabunyag sa lahat. At sa tabi niya, si Master Sergeant Sandoval na nanonood sa sitwasyon ay nanginginig ang kamao habang tinitingnan si Isabela na tumatanggap ng lahat ng papuri at karangalan. Ang kanyang mata ay naalap sa inggit at galit. Hindi niya matanggap ang katotohanan na ang kanyang 15 taong seniority at karanasan ay natalo ng ganun-ganun lang ng teorya ng isang batang babaeng opisyal na kagagraduate pa lang. Ang tahimik na larangan ng digmaan ay muling nakaroon ng koneksyon, ngunit ang galit at inggit sa kanilang mga puso ay lalo pang lumala. Ang pambihirang tagumpay ni Isabela ay mabilis na kumalat sa buong batalyon. Sa after-action review na ginanap pagkatapos ng pagsasanay, personal na binanggit ng battalion commander ang pangalan ni Isabela at pinuri siya sa harap ng lahat ng sundalo. Ang tunay na bayani ng joint exercise na ito ay si 2nd Lieutenant Isabela Reyes, platoon leader ng Signal Company, 3rd Platoon. Kung hindi dahil sa kanyang masusing paghahanda at makabagong plano ng operasyon na lumampas sa karaniwang kaalaman, ang pagsasanay na ito ay sanay naging isang malaking kabiguan lahat ng sundalo. Tularan ninyo ang dedikasyon at profesionalismo ni Lieutenant Reyes. Sa utos ng battalion commander, ginawaran si Isabela ng isang commendation medal. Habang tinatanggap niya ang medalya sa entablado, ang kanyang itsura ay parang isang sinag ng pag-asa na sumibol sa isang desperadong larangan ng digmaan. Ang matingin ng pagdududa at pangmamaliit na ipinukol sa kanya noong una ay napalitan na ngayon ng pagkamangha at paggalang. Hindi na siya basta-basta tratuhin ng mga kapwa opisyal. At kahit ang ma-NCO ay walang pagpipilian kundi kilalanin ang kanyang kakayahan sa pamumuno. Lalo na ang moral ng mga tauhan ng 3D Platoon ay abot langit. Nang makita nilang ang kanilang platoon leader
ay personal na pinaparangalan ng battalion commander. Sila ay nakdiwang na parang sila mismo ang nanalo at binuhat si Isabela. Ma'am, the best ka talaga. Walang kupas ang platoon leader namin, world class. Si Joey Cruz ay nanonood mula sa malayo at tahimik na nakangiti. Para sa kanya, ang makilala ang isang leader na tulad ni Isabela ay ang pinakamalaking swerte at karangalan sa kanyang buhay militar. Ngunit habang lumalakas ang liwanag, lalo namang kumakapal at dumidilim ang anino. Habang tumataas ang papuri kay Isabela, lalo namang lumalalim at nagiging malakit ang kadiliman sa puso nina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas. Pagkatapos ng review, lumapit si Lieutenant Manalastas kay Master Sergeant Sandoval at nagbuhos ng gasolina sa apoy. Master Sergeant, tingnan mo naman yan. Dahil sa isang batang babaeng yan, tayong nga veterano, ano na lang ang labas natin? Papayag ka ba na magtrabaho sa ilalim ng isang baguhan na ganyan, ikaw na 15 taon na sa serbisyo? Hindi sumagot si Master Sergeant Sandoval, nakbuga lang ng makapal na usok ng sigarilyo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at kahihiyan. Inialay niya ang buong buhay niya sa militar at nabuhay sa pagmamalaki sa kanyang karanasan at kakayahan. Ngunit ngayon, si Isabela, na minamalit at niurakan niya dahil sa pagiging baguhan at babay, ay nakpakita ng isang kakayahan na hindi man lang niya mapapantayan. Ang kanyang ego ay durok na durok. Ganon din si Lieutenant Manalastas. Para sa kanya, ang tagumpay ni Isabela ay parang isang spotlight na lalong nakpapakita ng kanyang sariling kawalan ng kakayahan. Hindi niya makayanan ang takot na ang sismis na ikinalat niya para siraan si Isabela ay babalik sa kanya ngayon bilang panunuya at paninisi. Kailangang yurakan ang babaeng yan. Kailangang balin ang mga pakpa niya bago pa siya makalipat ng mas mataas. Nagtagpo ang maruruming tingin ng dalawang lalaki sa hangin, isang malakit na ugnayan na nabuo mula sa masamang pagnanasa at mababang inggit. Handa silang ipagbili kahit ang kanilang kaluluwa sa demonyo para lang patayin ang liwanag na dala ni Isabela. Hindi nalasing si Isabela sa karangalang natatanggap. Sa halip, mas naramdaman niya ang mas matinding responsibilidad at mas pinatatag ang kanyang sarili. Ngunit hindi niya alam ang tungkol sa madilim na anino na palihim na gumagapang patungo sa kanya. Ang pag-asa na nagningning sa gitnang desperasyon ay naging mas mapanganib na target dahil mismo sa liwanag nito. Nakaroon isang company party para ipagdiwang ang tagumpay sa pagsasanay. Ngunit ang lugar na iyon ay mabilis na naging isang entablado na kahihiyan para kay Isabela kung saan sumabog ang inggit at masamang balak sa halip na isang pagdiriwang at pagpupugay. Ang bida nga party ay siyempre si Isabela, ang company commander at iba pang opisyal ay sunod-sunod na nag-alok sa kanya ng inumin at pinupuri siya. Lieutenant Reyes, ang galing mo talaga. Ikaw na ang magiging yaman ng kumpanyang ito. Nagpasalamat si Isabela at tinanggap ang manggabaso, ngunit malinaw niyang nararamdaman ang dalawang pares ngang matang nag-aalab sa galit na nakatutok sa kanya mula sa isang sulok. Sina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas. Nang kainitan na ang inuman, tumayo si Lieutenant Manalastas na tila naghihintay. Naglakad siya ng paika-ika na parang lasing patungo kay Isabela at inakbayan ito. Mga kasama, mag-cheers tayo para sa hero natin ngayon, si Lieutenant Isabela Reyes. Kung hindi dahil sa kanya, lahat tayong maopisyal, pati si Commander, ay siguradong matatanggal sa pwesto. Diba, ang kanyang salita ay parang papuri, ngunit may nakatagong panunuya na dahil sa pagpapakitang gilas mo, kami ang napahiya. Nang tangkay ni Isabela na alisin ang kanyang braso, lalo pa siyang hinikpitan ni Oscar at sinabing, "Uy, si ma'am, nahihiya pa. Hayaan mo, special, ititimpla kita." Nui tumayo nang bigla ang lasing na si Master Sergeant Sandoval at sumigaw.
Ang ingay, ano bang pinakakaguluhan niyo diyan? Akala mo kung sinong magaling, sinwerte lang naman ng isang beses. Biglang tumahimik ang maingay na party na parang binuhusan ng malamig na tubig. Lahat ng tingin ay napunta kay Master Berto. Itinuro niya si Isabela at nagpatuloy. Tingnan niyo yang babaeng yan, kung umasta akala mo kung sino ng platoon leader. Baluktot na talaga ang sistema ng militar. Ano bang alam mong gawin bukod sa mga natutunan mo sa libro sa PMA, ha? Kaya ka lang naman nabigyan ng medalya ay dahil parang aso kang nagpapakute sa nga nakatataas. Isang di ka panipaniwalang pambabastos at pampublikong kahihiyan. Namutla ang mukha ni Isabela. Sa harap ng kanyang matauhan, sa harap ng lahat ng kapwa-opisyal, ang kanyang pagkatao at karangalan ay walang awang niyurakan. Sumagot si Isabela sa nanjinjinig na boses. Master Sergeant, mapapanagutan mo ba yang nga sinabi mo? Panagutan, anong pananagutan? May sinabi ba akong mali? Akala mo ba walang nakakita sa pagpapakute mo sa battalion commander? Nang maging tensyonado ang sitwasyon, namagitan ang company commander at pinigilan si Master Berto. Master Berto, tama na yan, lasing ka na. Ngunit si Master Berto ay wala na sa kanyang sarili at nagwawala. Si Lieutenant Manalastas naman ay kunwaring pumipigil ngunit sa toto'y lalo pa niyang sinusulsulan si Master Berto. Naku, Master Sergeant, kalma lang po. Baka naman nakamali lang si Lieutenant Reyes dahil bago pa siya sa serbisyo. Ang kanyang nga salita ay parang pagbuhos ng gasolina sa apoy. Hindi na nakapagtimpi si Isabela. Tumayo siya at sinabi sa isang boses na kasinglamig ng yelo. Master Sergeant Berto Sandoval, opisyal kitang isasampa ng kasong insubordination at grave slander. At ikaw, First Lieutenant Oscar Manalastas, hinding-hindi ko palalampasin ang iyong panunulsol at pakikipagsabuatan. Sa kanyang matatag at legal na tugon, biglang tumigas ang mga mukha nina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas. Ang party ay ganap na nasira. Umalis si Isabela sa impernong lugar na iyon. Hinampas ng malamig na hangin ang kanyang pisngi. Ngunit ang galit at kahihiyan na kumukulo sa kanyang puso ay hindi humupa. Ang lason ng inggit ay mas malala at mas nakakahawa kaysa sa inaakala niya. Ito ay nagpaparalisa sa katinuan ng isang tao, sumisira sa disiplina ng isang organisasyon, at winawasak ang karangalan ng isang individual. Natanto ni Isabela nawala na siyang maaring atrasan. Ito ay hindi na isang simpleng alitan, kundi isang laban para sa kanyang pagkatao bilang isang sundalo. Huling gabi na nung paksasanay, karamihan sa mga sundalo ay naghahanda ng umuwi. Punong ginhawa, ngunit ang tigar di platoon ay abala pa rin sa mahirap na gawain ng pek-check at pag-disassemble ng mga kagamitang pangkomunikasyon. Kasama ni Isabela ang kanyang natauhan, tahimik na pinamumunuan ang gawain hanggang hating gabi. Matapos ang insidente sa party, ang kapaligiran sa unit ay naging parang isang bomba na anumang oras ay maaring sumabog. Opisyal na hiniling ni Isabela sa company commander na patawan ng parusa si Master Sergeant Sandoval, ngunit ang commander ay nagpakita ng pag-atubili, sinasabing malapit na ang reshuffle season, kaya palipasin na lang natin ng tahimik. Si Lieutenant Manalastas naman ay ganap na kunwari na isang inosenteng saksi na walang kinalaman sa lahat. Nang halos matapos na ang lahat ng gawain, nagisa si Isabela na pumunta sa isang remote na lugar sa labas ng kampo para sa huling pagsusuringang isang backup antena. Pinauwi na niya ang mapagod na tauhan sa barracks. Sa pusikit na dilim, ang ilaw lamang mula sa kanyang flashlight ang nagsisilbing gabay. Pagkatapos niyang suriin ang antena at akmang tatalikod na, isang anino na mas madilim at mas mabigat kaysa sa kadiliman ang biglang sumakmal sa kanya mula sa likuran. Wala siyang pagkakataong sumigaw.
Isang malaking kamay ang tumakip sa kanyang bibig. Naamoy niya ang masangsang na amoy ng alak at narinig ang magaspang na pahinga na parang sa isang hayop. Si Master Sergeant Sandoval, dahil sayo, masisira ang 15 taon kong serbisyo. Ang kanyang mata ay namumula sa galit at kabaliwan. Kinuwelyuhan niya si Isabela at itinapon sa lupa na parang isang basahan. Malakas na tumama ang likod ng ulo ni Isabela, ngunit wala siyang oras na maramdaman ang sakit. Lumaban siya. Sinubukan niyang gamitin ang self-defense techniques na natutunan niya sa akademiya para puntiryahin ang kanyang vital points. Ngunit lahat ay walang silbi laban sa napakalaking pagkakaiba ng kanilang laki at sa walang awang karahasan ng lalaking wala na sa katinuan. Ang lakas ng loob mong isumbong ako, bastos at mayabang na babae. Nawala sa sarili si Master Sergeant Sandoval at walang awang nanuntok. Sunod-sunod na tumama ang suntok sa mukha at katawan ni Isabela. Pumutok ang kanyang labi at tumalsik ang dugo. Ang sakit na parang nababali ang kanyang buto ay bumalot sa buong katawan niya. Nanlabo ang kanyang paningin at unti-unting nawawalan ng malay. Dito na ba ako mamamatay? Nang gamitin niya ang kanyang huling lakas para kagatin ang braso nito, isang malakas na sipa mula sa combat boots nito ang tumama sa kanyang tagiliran. Isang pigil na sigaw ang kumawala sa kanya habang ang kanyang katawan ay bumaluktot na parang papel. Bumaksak ang kanyang katawan. Humihingal si Master Sergeant Sandoval habang tinitingnan ang nakahandusay na si Isabela. Sandali siyang natigilan nang mapaktanto ang bigat ng kanyang ginawa, ngunit agad na bumalik ang kanyang masama at karumal-dumal na ekspresyon. Sinadya niyang guluhin ang itaas na bahagi ng uniforme ni Isabela para palabasin na may ibang nangyari. At sa sandaling iyon, isa pang anino ang lumitaw mula sa dilim, si Lieutenant Oscar Manalastas. Pinapanot niya ang lahat mula pa sa simula. Mula sa sandaling sinugot ni Master Berto, si Isabela hanggang sa walang awang pambubukbok. Sa papadilim niyang kamalayan, nakita ni Isabela ang mukha ni Lieutenant Manalastas. Tulong ba? Ngunit sa kanyang mukha, walang bakas ng gulat o pag-alala, kundi malamig na pagkalkula at kasiyahan. Hindi siya lumapit sa nakahandusay na si Isabela. Sa halip, lumapit siya sa natatarantang si Master Sergeant Sandoval. Hinawakan ang balikat nito at bumulong. Master Sergeant, maktino ka. Kung hahayaan natin to, pareho tayong matatanggal sa serbisyo. Ang huling liwanag sa mga mata ni Isabela ay naglaho. Isang halimaw ang sumalakay sa kanya, ngunit may isa pang demonyo na sumulsol, nanud at nasiyahan sa kabaliwan ng halimaw na iyon. Sa gabing iyon, ang uniforme at karangalan ng isang sundalong Pilipino ay malagim na lumubok sa pusikit na kadiliman. Nang makamalay si Isabela, ang amoy ng disinfectant at ang malamig na pakiramdam ng kama sa infirmary ang kanyang naramdaman. Ang kanyang ulo ay parang binibiyak sa sakit at ang buong katawan niya ay kasing bigat ng tingga. Isang military doctor ang mekanikal na nakpaliwanag sa kanya na siya ay nadulas at nahulog sa isang bangin habang nagtatrabaho sa gabi. Isang malinaw na kasinungalingan. Hindi po, binugbog po ako ni Master Sergeant Sandoval. Hirap na binikas ni Isabela ang katotohanan sa kanyang namamagang labi, ngunit umiwas ng tingin ang doktor at sinabing, Lieutenant, kailangan niyo munang magpahinga. Maring memory confusion lang, yan dahil sa shock. Dinaktagal, dumating ang company commander, si Captain Marco de Leon. Siya ang may direktang responsibilidad sa insidente. Umaasa si Isabela bilang kanyang huling pag-asa na itataguyod niya ang hustisya. Sir, hindi po ito simpleng aksidente. Ito po ay malinaw na insubordinasyon at krimen. Si Master Sergeant Sandoval
po ang ngunit magaspang na pinutol ni Captain De Leon ang kanyang sinasabi. Sa kanyang mukha, walang bakas ng pag-alala para sa isang nasaktang tauhan, kundi inis dahil sa isang problemang dumating at pag-aalala para sa sariling kinabukasan. Lieutenant Reyes, wag mo nang palakihin to. Malapit na ang promotion board ko para sa major. Sisirain mo ba ang karir ko? Hindi makapaniwala si Isabela sa kanyang narinig. Ang kanyang tauhan ay nalagay sa bingit ng kamatayan dahil sa insubordinasyon at karahasan, at ang unang lumabas sa bibig ng kanyang commander ay ang pag-aalala sa sariling promosyon. Mas importante po ba ang promosyon ninyo ngayon? Buhay pong isang tao ang nakataya dito. Buhay. May ebidensya ka ba? Sinong nakakita? Pabalang nasagot ni Captain De Leon. Alam ng buong unit na hindi maganda ang relasyon niyo ni Master Sergeant Sandoval. Paano kung palabasin niyang gawa-gawa mo lang yan dahil sa personal na galit? At sa sandaling iyon, pumasok si Lieutenant Oscar Manalastas sa infirmary na may pinakanagalalang ekspresyon sa mundo na parang walang alam. Lumapit siya kay Isabela. Lieutenant Reyes, okay ka na ba? Nagulat talaga ako nang makita kitang nakahandusay doon. Hawak ang huling hibla ng pag-asa. Nagmakaawa si Isabela sa kanya. Lieutenant Manalastas, nakita mo, di ba? Nakita mong binubagbog niya ako. Nakita mo lahat. Pakiusap, sabihin mo ang totoo. Sandaling natigilan si Oscar Manalastas, ngunit agad na nagmaang-maangan. Nagpalitan sila ng tingin ni Captain De Leon at nagsinungaling ng buong kalmado. Ano pong sinasabi niyo, Lieutenant Reyes? Nagpapatrolya lang po ako nang makita ko kayong nakahandusay. Wala po talagang ibang tao sa paligid. Isang perpektong pagtataksil, isang perpektong sabuatan. Ang nag-iisang saksi ay hindi lang nanahimik, kundi pumanik pa sa salarin at nagpatutu sa isang kasinungalingan. Pinili niyang maging kasabwat sa krimen, hindi saksi sa katotohanan para sa sariling kapakanan. Nawalan ng pag-asa si Isabela. Mas malalim siyang itinulak sa kawalan ng pag-asa ng kasakiman ng isang commander na naktakip sa katotohanan at ng duwag na pagtataksil ng isang kasamahang nakakita sa lahat kaysa sa karahasan ng salarin. Nakulong siya sa isang malawak na kartel ng pananahimik. Nakuha ni Captain De Leon ang kumpiyansa mula sa kasinungalingan ni Lieutenant Manalastas at nagsimulang hikayatin at pagbantaan si Isabela. Narinig mo? Walang saksi. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Itikom mo na lang ang bibig mo. Ito ay isang utos mula sa iyong company commander. Natanto ni Isabela na sa loob ng bakal na kastilyong ito, wala ni isang kakampi. Ang hustisya, katotohanan, at karangalan ng isang sundalo ay walang awang niyurakan sa harap ng pansariling interes, promosyon at duwag na pananahimik. Ang maduwag na manunod ay inililibing ng buhay ang kaluluwa ng isang tao sa dilim upang protektahan ang kanilang sariling komportableng kaharian. Hindi sumuko si Isabela. Opisyal niyang isinampa ng reklamo sa Battalion Commander si Master Sergeant Berto Sandoval para sa assault at insubordination, si First Lieutenant Oscar Manalastas para sa perjury at dereliction of duty, at si Captain Marco De Leon para sa cover-up at abuse of authority. Ngunit ang kanyang matapang na huling paglaban ay nadurog nang bumangga sa malaking pader ng organisasyon. Ang formal na investigasyon na ginawa sa antas ng batalyon ay isang dula-dulaan na mayroon ng nakatakdang konklusyon. Ang maopisyal na namamahala sa investigasyon ay pawang malalapit na kaibigan ni Captain De Leon. Si Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas ay nakasundo sa kanilang testimonya. Si Second Lieutenant Reyes ay nakaroon ng hysterical fit dahil sa sobrang stress sa training, nagtangkang sakta ng sarili at nadulas mag-isa. Ang kanilang kwento ay katawa-tawa, ngunit dahil sa matsismis na ikinalat ni Oscar Manalastas na si Isabela ay emosyonal at sensitibo, ilang opisyal ang naniwala sa kanilang kasinungalingan.
Walang sinuman ang tumestigo para kay Isabela. Ang nga tauhan ng Tiger Der Platoon na tunay na sumusunod sa kanya ay hindi makapagsalita dahil sa kanilang limitasyon bilang mga enlisted personnel. Nag-aalala sila para kay Isabela at naniniwala sa kanyang kawalang sala, ngunit pinilit silang manahimik dahil sa takot sa posibleng ganti kung makikialam sila sa away ng mga opisyal. Sa huli, ibinasuran ng Battalion Disciplinary Board ang lahat ng kaso dahil sa kakulangan ng ebidensya. Sa halip, si Isabela pa ang pinarusahan ng company arrest at admonition dahil sa pagsira sa karangalan ng unit at pagwasak sa pagkakaisa sa pamamagitan ng maling pag-aakusa sa isang nakatataas. Ang timbangan ng hustisya ay ganap na nasira at binaliktad. Ang masala rin ay nakatanggap ng absuelto ng walang anumang parusa habang ang biktima, si Isabela, ay pinarusahan bilang salarin. Sina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas ay mayabang na naglalakad sa kampo. Sila ang nagwagi. Hayagan nilang pinagtatawanan si Isabela sa harap ng ibang opisyal. Kita nyo na ganyan talaga ang mababae. Hindi makontrol ang emosyon at sinungaling. Ang kanilang mababang tagumpay ay lalo pang nagpatibay sa baluktot na pananaw sa loob ng unit. Nagiwan ito ng isang tribleng at mapanganib na halimbawa na okay lang na yurakan at paglaruan ang isang walang kapangyarihang babaeng opisyal. Si Isabela ay inilagay sa company arrest at halos ikinulong sa infirmary. Tinitignan niya mula sa bintana ang mga sundalong naglalakad sa training ground. Ganito na ba kabulok ang militar na pinangarap kong paglingkuran? Ang bayang handa kong ialay ang buhay, nagdurusa siya sa matinding sakit ng ulo at pagkahilo dahil sa malakas na tama sa kanyang ulo. Minsan nanlalabo ang kanyang paningin. Mas masakit pa kaysa sa pisikal na sakit ang malalim na kawalan ng pag-asa at pagtataksil na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Tawagan ko na kaya ang makuya ko, daan-daang beses siyang nag-alinlangan. Isang tawag lang at ang tatlong pinakamakapangyarihang tao sa Pilipinas ay kayang gawing abo ang bulok na kahariang ito. Ngunit hindi niya magawa. Iyon ay pagtanggi sa sarili niyang paniniwala sa kanyang pagkatao bilang isang sundalo. Ang kanyang pangako na makilala bilang si Isabela Reyes, ang huling hibla ng kanyang dignidad na kumakapit sa gitna ng kahihiyan at sakit. Sa harap ng gumuho na hustisya, mag-isa siyang duguan at bumabagsak. Walang sinuman ang nakakaalam ng kanyang sakit at desperasyon. Ang bakal na Kastilyo ay nilalamon ang tinig ng katotohanan at pinapanatili ang isang huwad na kapayapaan. Nang matapos ang kanyang arrest period, sa pilitang inalis ni Captain De Leon si Isabela sa kanyang posisyon bilang platoon leader ng 3rd Platoon at binigyan siyang isang walang kwentang trabaho, tagapamahala ng mga supply ng batalyon. Ito ay isang pampublikong kahihiyan at isang malinaw na mensahe na paalisin na siya. Ang bago niyang lugar ng trabaho ay isang luma at maalikabok na bodega sa pinakaliblib na sulok ng kampo, puno ng agiw. Ito ay isang lugar na kinalimutan na ng lahat. Isang tahimik na lugar kung saan walang anino ng tao ang dumadaan buong araw. Dun. Ang trabaho ni Isabela ay pagbukod-bukurin at ayusin ang mga sirang kagamitang pangkomunikasyon at mga kinakalawang na piyesa. Ganap siyang inihiwalay sa kanyang matauhan at ang kanyang oras ay tumigil sa lubgang abandonadong bodega. Sina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas ay lantarang nanunuya sa kanya. Sinasadya nilang dumaan sa harap ng bodega at malakas na nagtatawanan. Hoy, Ma'am Bodegera, baka masira ang kutis mo sa alikabok diyan.
Importante pa naman ang balat sa babae. Wala nang lakas si Isabela na sagutin ang kanilang panunuya. Tahimik niyang ginagawa ang kanyang trabaho. Ngunit ang kanyang katawan at isipan ay unti-unting nanghihina. Ang sakit ng ulo dahil sa pambubugbog ay naging chronic at ngayon ay may mga sintomas ng dobleng paningin o panlalabo ng isang mata. Sa gabi, sa kanyang walang laman na quarters, nanginginig siya sa takot. Ang teribleng alaala ng gabing iyon ay bumabalik bilang isang bangungot at hindi siya makatulog. Unti-unti siyang nawalan ng imik at mas mahaba ang oras na ginugugol niya sa madilim at maalinsangang bodega kaysa sa sikat ng araw. Ganap siyang pinabayaan ni Captain De Leon. Umaasa siya na hindi makayanan ni Isabela ang lahat ng kahihiyan at sakit at kusang mag-resign. Kung ang problema ay alis ng kusa, ang lahat ng insidente ay ganap na malilibing sa kasaysayan. Nawala kay Isabela ang lahat bilang isang sundalo. Ang kanyang minamahal na mga tauhan, ang sundalong sumusunod sa kanyang pamumuno at ang karangalan ng isang sundalo na handa niyang ipaglaban ng kanyang buhay. Ang abandonadong bodega ay parang kanyang buhay na libingan. Isang hapon, habang inaabot niya ang isang kahon ng kinakalawang na piyesa sa isang mataas na estante, nakaramdam siya na matinding pagkahilo at nawalan ng balanse. Kumapit siya sa estante para suportahan ang sarili, ngunit nagdilim ang kanyang paningin at naramdaman niyang umiikot ang mundo. Baka dito na talaga ako mamatay ng mag-isa. Mainit na luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. Ang karangalan ng pagiging valedictorian, ang nag-alab na panunumpa sa bayan lahat ay parang alikabok na walang halaga sa loob ng malamig at madilim na bodegang ito. Ganap siyang inabandona ng mundo at na kanyang sarili. Sa loob ng abandonadong bodega, ang kanyang oras ay tahimik na lumulubog sa isang kumunoy na tinatawag na desperasyon. Habang si Isabela ay unti-unting kinakalimutan ng lahat, may isang tao na hindi siya kinalimutan at patuloy na nasasaktan para sa kanya. Si Private First Class Jose Joey Cruz, siya ay tahimik at mahiyain, ngunit isang binatang mas matalino at may mas matinding paninindigan sa tama kaysa sa iba. Nasaksihan niya ang lahat ng di makatarungan at tribleng sinapit ni Isabela at palihim na nag-alab ang kanyang galit. Mula nang ilipat si Isabela sa bodega, palagi siyang dinadalaw ni Joey. Noong una, gumagamit siya ng mga dahilan tulad ng maam, papapirmahan ko lang po ang inventory list. Ngunit kalaunan ay palihim na siyang nakdadala ng mainit na kape sa lata o chocopie. Ma'am, ay supply officer po pala. Kumain na po ba kayo? Ma'am, sobrang putlan niyo po. May sakit po ba kayo? Sa kanyang maingat na mga tanong, si Isabela ay ngumingiti lang ng bahagya at sumasagot ng okay lang ako. Ngunit alam ni Joey sa kanyang maputlang mukha at walang buhay na mga mata na hindi siya okay. Isang araw, dinala ni Joey ang ilang papeles sa lumang bodega, bahagyang nakabukas ang pinto. Pumasok siya at biglang natigilan na parang tumigil ang kanyang puso. Si Isabela ay nakahandusay sa malamig na sementadong sahig. Maam, sumigaw si Joey at tumakbo palapit sa kanya, wala siyang malay at hindi gumagalaw. Sa kanyang sigaw, dumating ang ilang ibang sundalo at mabilis na isinugot si Isabela sa infirmary. Ang insidenteng iyon ay lumikha ng isang maliit na alon sa tahimik na unit. Nagsimulang magbulungan ng masundalo. Nahimatay daw si Ma'am Reyes, baka dahil sa stress na dulot nina Master Berto at Lieutenant Oscar. Ngunit ang mga opisyal ay nanatiling malamig at malupit. Si Captain De Leon ay pilit na pinalit ang insidente. Sinasabing mahina lang talaga ang katawan niya at nakukunwaring pagod. Sina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas naman ay lalo pa siyang ininsulto. Sinasabing nakakasakit-sakitan. Yan dahil malapit nang mabuking ang kasinungalingan niya. Nanginginig sa galit si Joey Cruz.
Nagpasya siyang hindi na niya kayang panorin lang ang di makatarungan at karumal-dumal na sitwasyong ito. Hindi niya mapapatawad ang na-demonyong ito na handang paktakpan ang katotohanan at isalba lang ang kanilang sarili habang ang buhay ng isang tao ay nasa panganib. Bago mahimatay si Isabela, nakita niya ang isang lumang kuwaderno sa kanyang mesa. Nakasulat doon ng detalyado, ayon sa petsa, ang lahat ng kanyang pinagdaanan mula sa unang araw niya sa unit. Ang insubordinasyon ni Master Sergeant Sandoval, ang paninira ni Lieutenant Manalastas, at ang katotohanan tungkol sa pambubagbog at ang proseso ng pagtatakip. Ito ay isang talaan ng kanyang malungkot at desperadong pakikibaka. Palihim na itinago ni Joey Cruz ang kuwaderno sa kanyang locker at nakpasya siya. Gagawin niyang isang malaking apoy ang maliit na bagang ito para sunugin ang bulok na kaharian nila. Hindi na mahalaga kung ano ang mangyari sa natitirang serbisyo niya. Naisip niyang panahon na para ibalik niya kay Lieutenant Isabela Reyes ang tiwala at tapang na ipinakita nito sa kanya. Isang maliit na bato ang inihagis sa isang malawak na lawa. Ang alon ay napakaliit at bahagya, ngunit hindi ito tumigil at handa ng lumawak at tumaas. Ilang araw matapos mahimatay si Isabela, si Joey Cruz ay nakaduti bilang guwardiya sa armory sa gabi. Habang nagpapatrolya, nakataong napadaan siya malapit sa smoking area ng nga opisyal. Mula sa siwang ng bintana, may nakita siyang mahinang ilaw at narinig ang mga pamilyar na boses, sina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas. Hindi sinasadyang napatigil si Joey, nagtago sa madilim na pader at nakinig. Naku, sakit talaga sa ulo yang babaeng yan. Bakit pa kasi siya nahimatay? Pinapakaba pa tayo. Boses iyon ni Lieutenant Manalastas na nagre-reklamo. Natawa si Master Berto at sumagot. Oo nga, dapat na nahimik na lang siya doon. Pero baka masyadong malakas ang sipa ko sa kanya noon. Medyo kinakabahan ako doon sa tama niya sa ulo. Parang bumaksa ang puso ni Joey sa lupa. Iyon ay isang malinaw na pag-amin. Hininaan ni Lieutenant Manalastas ang kanyang boses at sinabi, Naku, Master Sergeant, huwag kang mag-alala. Si Captain De Leon na ang bahala sa lahat at ako lang ang nag-isang saksi, kaya kung mananahimik ako, walang makakaalam. Ituloy lang natin ang plano na nadulas lang si Isabela mag-isa, tapos ang klaro. Kahit na, kinakabahan pa rin ako. Paano kung makamalay yung babaeng yon at gumawa na naman ng gulo? Sinasabi ko sa'yo, huwag kang mag-alala. Wala nang maniniwala sa kanya. Nakatatak na sa kanya na sinungaling at sumusuway sa nakatataas. Sino pa ang maniniwala sa kanya? Panalo na tayo, Master Sergeant. Ang usapan na narinig niya mula sa kabilang pader ay parang bulong ng nga demonyo. Hindi man lang nila pinagsisihan ang kanilang krimen. Sa halip ay kinukumpirma pa ang kanilang nga alibi at nagpapanatag ng loob. Hindi na malayan ni Joey na sa sobrang higpit ng kanyang kamao ay bumaw na ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Parang kumukulo ang kanyang dugo sa galit at pandidiri. Naisip niyang wala ng dahilan para mag-alinlangan pa ang desperadong talaan ni Isabela at ang kanilang malinaw na pag-uusap na narinig niya. Sapat na ito para ilabas ang katotohanan. Ngunit paano? Kung isusumbong niya sa battalion commander, siguradong haharangin lang ito ni Captain De Leon. Kung isusumbong niya sa Division Provost Marshal, malaki ang posibilidad na paktakpan lang ito at mabalewala. Isang paraan ang pumasok sa kanyang isipan. Ang pinakamababa at pinakamahina ay direktang mananawagan sa pinakamataas at pinakamakapangyarihan. Isang lugar na walang sinuman ang makakaharang o makakapagtakip. Pagkatapos ng kanyang duty, bumalik si Joey sa barracks at habang tulog na ang lahat, maingat siyang kumuha ng panulat at papel. Sa dilim, nagsimula siyang magsulat. Bawat letra ay puno ng galit at luha. Kagalang-galang na Chief of Staff, Sandatahang Lakas ng Pilipinas,
Sinabi niya na siya si Private First Class Jose Cruz, nakatalaga sa Batalyong Agila ng Tabac Division. At ibinuhos niya sa liham ang lahat ng katotohanang kanyang nasaksihan, narinig at naitala. Ang di makatarungang pagtrato kay Second Lieutenant Reyes mula sa unang araw, ang kanyang kabayanihan sa joint exercise at ang inggit at selos ng opisyal na nagsimula dahil doon. Ang pampublikong kahihiyan sa parti at ang teribleng pambubugbog kasama na ang masamang sabwatan ng commander para paktakpan ito. Ginamit niya ang ilang bahagi ng talaan ni Isabela at bagaman hindi niya nai-record, isinulat niya ng detalyado at tumpak ang pag-usap nina Master Sergeant Sandoval at Lieutenant Manalastas. Sa huling liham, isinulat niya, bilang isang sundalo ng Pilipinas, hindi ko na po kayang manahimik sa harap ng kasamaang nasaksihan ko. Si Second Lieutenant Reyes po ang nag-isang tao na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pagiging sundalo at katapangan. Nakikiusap po ako sa inyo, sir, na ilantad ang katotohanan sa bulok na unit na ito at iligtas ang isang magaling at makatarungang opisyal na walang awang pinabaksak. Natatakot po ako sa posibleng ganti na mangyari sa akin dahil sa liham na ito, ngunit hinding-hindi ko po pagsisisihan ang aking ginawa. Maingat niyang tiniklop ang liham at inilagay sa sobre at sa address isinulat niya, Kagalang, galang na Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, Camp Aguinaldo, Quezon City. Kinabukasan ng umaga, walang nakakita sa kanya habang inihuhulog niya ang liham sa mailbox ng kampo. Ngayon, ang gulong ng kapalaran ay umikot na. Makakarating kaya ang katotohanan mula sa likod ng magapader sa pinakatuktok. Nahintay si Joey Cruz nang may kaba sa resulta. Ang isang liham na ipinadala ni Joey Cruz ay humalo sa tambak ng nasulat at pakete patungo sa puso ng depensa ng Pilipinas, ang Camp Aguinaldo sa Quezon City. Isang liham mula sa isang hamak na Private First Class para direkta sa Chief of Staff. Sa normal na sitwasyon, ito ay sasalay ng isang junior officer sa opisina ng Chief of Staff, sasagutin ng formal na liham at ibabalik sa unit para tahimik na malibing. Ngunit sa araw na iyon, may kakaiba. Tila isang laro ng tadhana o tulong mula sa langit, ang liham ay napasama sa mga classified reports at dokumento para sa pirma at napunta sa mesa mismo ng Chief of Staff ng AFP, si General Ricardo Reyes. Si General Ricardo Reyes ay isang buhay na alamat, isang 4-star general na namumuno sa buong hukbong katihan, hukbong dagat at hukbong himpapawid ng Pilipinas. Habang mekanikal niyang pinoproseso ang bundok ng papeles, napansin niya ang isang sobre na may sulat kamay ng isang sundalo para sa kagalang-galang na Chief of Staff. Walang interest niyang kinuha ang liham. Ang nakpadala ay si PFC Jose Cruz mula sa 1st Infantry Division, isang reklamo mula sa isang sundalo. Inisip niya, hindi ito binigyan ng malaking pansin habang binubuksan ang sobre. Ngunit habang binabasa niya ang liham, unti-unting kumunot ang kanyang no. At nang lumitaw ang pangalang Second Lieutenant Isabela Reyes, ang kanyang nga mata ay naging kasing lamig ng yelo sa Siberia. Mabilis niyang binasa ang buong liham. Bawat linyang binabasa niya, nanginginig ang kanyang kamay sa hindi mapigil ang galit. Ang kanyang bunsong kapatid, ang kanyang pinakamamahal na kapatid na pinalaki niya ng may buong pag-iingat at pagmamalaki, ay dumanas ng ganitong uri ng kahihiyan at sakit sa isang frontline unit. Ang lahat ng teribleng katotohanan ay malinaw na nakasulat sa liham. Insubordinasyon, paninira, pambubuli, at isang brutal na pambubugbog, isang cover-up at pangalawang panggigipit. Nang mabasa niya na ang kanyang kapatid ay nawalan ng malay at nasa bingit ng kamatayan, biglang tumayo si General Reyes. Ang aura ng pagpatay na bumalot sa kanya ay hindi lamang galing sa isang veteranong general, kundi isang primal na galit ng isang taong ginalaw ang kanyang pamilya. Ang lakas ng loob nilang galawin ang kapatid ko.
Sa kanyang mahinang bulong, ang hangin sa malawak na opisina ay tila nagelo. Agad niyang tinawag ang kanyang executive assistant. Dalhin mo sa akin ang lahat ng dokumento at medical records ni Dua Enza and Lieutenant Isabella Reyes ng Signal Company, First ID, ngayon din. At i-connecta mo ako sa Commanding General ng Air Force at sa Flag Officer in Command ng Navy sa isang top-level emergency video call. Sabihin mong may mamamatay sa pamilya. Mabilis na naisakatuparan ang kanyang utos. Ilang sandali lang, nasa mesa na niya ang service record ni Isabella. Inalis sa pwesto, itinalaga bilang supply officer. Dahilan, maling pag-aakusa sa nakatataas at pagsira sa pagkakaisa ng unit. At sa medical record, nadulas at nahimatay dahil sa sobrang pagod. Inihagis ni General Reyes ang madokumento. Lahat ay tumutugma sa nilalaman ng liham, isang organisado at detalyadong cover-up at manipulasyon. Pinigilan niya ang kumukulong galit at ikinonekta ang video call sa kanyang makapatid. Lumitaw sa screen ang mga mukha nina, General Miguel Reyes ng Air Force at Vice Admiral Emilio Reyes ng Navy. Kuya, anong meron at biglaan yata sa ganitong oras? Tanong ni Miguel. Kuya, bakit ganyan ang itsura mo? May malaki bang problema? Tanong ni Emilio. Itinaas ni General Ricardo Reyes ang liham ni Joey Cruz at nagsalita sa isang boses na parang nakmumula sa kailaliman ng impyerno. Si Isabella, ang bunso natin. Binukbok ng hayop na yon at malapit ng mamatay. Sa isang salitang iyon, tumigas ang mga mukha ng dalawang kapatid. Binasa ni General Ricardo ang liham mula simula hanggang dulo. Habang nakpapatuloy ang kwento, ang mamata ni Miguel ay naging kasing talas ng isang fighter jet na nakatutok sa target at ang makamaw ni Emilio ay nagsara ng mahigpit na halos mamutla. Nang matapos basahin ang lahat, isang impyernong katahimikan ang bumalot. Ang unang nagsalita ay ang pangalawa, si Miguel. Ang kanyang boses ay mas malamig at mas matalas kaysa sa ugong ng isang jet engine. Ang Division Provost Marshal at Intelligence Units diyan ay siguradong kasabwat. Kung ang army lang ang mag-imbestiga, baka tail cutting lang ang mangyari. Sumunod na nagsalita ang bunso, si Emilio. Ang kanyang boses ay parang isang alon na may kasamang galit na bagyo. Ang hayop na yon, hindi lang dapat tanggalan ng uniforme, dapat balatan ng buhay. Kuya, pupunta ako ngayon din sa Zamboanga. Pinigilan sila ni General Ricardo. Hindi ka pupuntang mag-isa. Tayong tatlo ang pupunta. Nagpasya na siya. Ito ay hindi lamang isang kasoeng paglabag sa karapatang pantao ng isang babaeng opisyal. Ito ay isang usapin ng karangalan at disiplina ng buong sandatahang lakas ng Pilipinas at higit sa lahat, isang usapin ng dignidad at pahihiganti para sa kanyang kapatid na mas mahal pa sa kanyang buhay. Bumuo ng isang AFP Joint Special Investigation Task Force. Ako mismo ang mamumuno. Miguel, piliin mo ang pinakamagagaling na investigador ng Air Force. Emilio, kunin mo ang maoperatiba mula sa Navy SEALs, NAVSOCOM. Ipunin silang lahat sa Camp Aguinaldo bago mag-umaga bukas. Ang code name ng operasyon ay Parusa ng Langit. Walang anumang paunang abiso sa Seren's ID. Pagdating natin doon, hindi man lang nila malalaman na ang galit ng Diyos ay bumaksak na sa kanila. Ang isang liham na punong puso mula sa isang private first class ay gumising sa tatlong natutulog na dragon. Isang paglilinis na may bahid ng dugo na pinamumunuan ng tatlong magkakapatid na general. Isang pangyayaring walang katulad sa kasaysayan ng sandatahang lakas ng Pilipinas ay malapit ng magsimula. Kinabukasan ng madaling araw, ang AFP grandstand sa Camp Aguinaldo ay nabalot ng isang nakakakilabot na aura na may bahid ng digmaan.
Ang pinakamahuhusay at pinakamagagaling na investigador mula sa Army, Navy at Air Force ay ipinatawag para sa isang emergency formation. Nakatayo ng walang anumang pagkakamali. Sa kanilang harapan, nakatayo ang tatlong tuktok ng depensa ng Pilipinas. Ang Chief of Staff ng AFP, si General Ricardo Reyes. Ang Commanding General ng Air Force, si General Miguel Reyes. At ang Flag Officer in Command ng Navy, si Vice Admiral Emilio Reyes. Ang tatlong makakasama at nakasuot pang battle dress uniform ay naglalabas ng isang napakalakas na presensya na kayang yanigin ang buong sandatahang lakas. Nagsalita si General Ricardo Reyes sa isang mababangunit malakas na boses, "Mga kasama, ngayon sisimulan natin ang operasyon Parusa ng Langit." Ang target, Signal Company, 1st Infantry Division. Ang 18 mission ay bunutin ang kabulukan at karahasan na nakaugat-duon at ituwid ang baluktot na disiplina. Ikinuwento niya ng maikli ang nilalaman ng liham ni Joey Cruz, baka sa mukha ng mapiling investigador ang gulat at galit. Ang operasyong ito ay gagawin sa ilalim ng tatlong prinsipyo. Una, bilis. Walang alinlangang tatamaan ang target. Pangalawa, tumpak. Walang sinumang kriminal ang makatakas at walang sinumang inosente ang madadamay. Pangatlo, lihim. Hanggang matapos ang operasyon, walang sinuman ang makakalam ng ating kilos. Nagulat si General Miguel Reyes ng plano ng operasyon. Ang kanyang plano ay kasing tumpak ng isang precision-guided missile mula sa isang stealth fighter, walang puwang para sa pagkakamali. Ang Joint Investigation Team ay hahatiin sa tatlong grupo. Team 1, personal kong pamumunuan. Sasakupin ang company command at admin offices, kukumpiskahin ang lahat ng dokumento, computer at communication records. Team 2, pamumunuan ni Admiral Emilio. Agad na arestuhin ang mapangunahing suspect, Master Sergeant Berto Sandoval, Sergeant Lieutenant Oscar Manalastas, at Captain Marco De Leon. Team 3, pamumunuan AFP, Inspector General. Ihiwalay ang lahat ng tauhan para sa malalimang interogasyon. Ang Chief of Staff ang mamamahala sa buong operasyon. Nang matapos ang briefing, sumakay ang tatlong general sa mga helikopter. Isang fleet ng mga helikopter na lulan ang 12 ng napiling operatiba ay tahimik na lumipat sa dilim patungong Mindanao. Sa oras na yon, ang Signal Company na First ID ay nagsisimula na isang ordinaryong antok na umaga. Si Master Sergeant Sandoval ay nagmumura sa mga sundalo sa morning formation. Si Lieutenant Manalastas ay nakakape habang nakukuwento tungkol sa laro ng basketball kagabi. Si Captain De Leon ay naghahalungkat ng mapapeles para i-report sa battalion commander. Binibilang ang maaraw para sa kanyang promosyon. Hindi nila nararamdaman ang itim at malaking bagyo na papalapit sa kanila. Alas 9 ng umaga, eksakto, ang tahimik na himpapawid ng kampo ay biglang ginambala ng isang ugong na yumanik sa lupa. Maraming military helicopter ang umikot sa itaas ng parade ground at lumapag. Lumiliha ng malaking alikabok. Ang mabumaba ay hindi ordinaryong nga sundalo. Sila ay mga armadong military police at investigador na may uniforming Army, Navy at Air Force na may nakakakilabot na aura. At sa kanilang harapan ay ang tatlong pinakamatataas na commander na kilala ng bawat sundalong Pilipino kahit sa larawan man lang. Ang buong unit ay natigilan. Hindi ito isang drill, ito ay totu. Ang battalion commander ay tumakbo palabas na natataranta, ngunit hindi man lang siya tiningnan ni General Ricardo Reyes. Sa halip, nagsalita siya sa isang megafone. Simula sa oras na ito, ang buong pamumunong Signal Company, First ID, ay nasa ilalim ng AFP Joint Special Investigation Task Force. Lahat ng sundalo, manatili sa inyong pwesto. Sinumang manlaban o magtangkang tumakas ay agad na parurusahan ayon sa batas militar.
Ang kanyang boses ay parang kulok mula sa langit. Ang tatlong makakapatid ng Put ay sa wakas ay bumaba upang simulan ang pahuhukom. Ang araw ng parusa ng langit ay dumating na sa bulok na kaharian. Ang kilos ng Joint Investigation Team ay kasing bilis ng kidlat. Ang Team 1 na pinamumunuan ni General Miguel Reyes ay agad na sinakop ang company headquarters at admin office. Tinanggal nila ang lahat ng computer hard drives, sinilyuhan ang filing cabinet, at kinumpiska ang lahat ng communication record servers ng unit. Ang natatarantang company commander at mga admin officers ay wala nang nagawa kundi panorin ang eksena. Kasabay nito, ang Team 2 na pinamumunuan ni Vice Admiral Emilio Reyes ay kumilos na parang maaso mula sa impyerno patungo sa mapangunahing suspek. Habang naghahanda para sa isang training, si Master Sergeant Berto Sandoval, bigla siyang pinalibutan ng miyembro ng Navy SEALs na kilala bilang Mahuman Weapon. Master Sergeant Berto Sandoval, ikaw ay inaresto sa salang assault on a superior officer, insubordination, abuse of authority at maltreatment. May karapatan kang manahimik at kumuha ng abogado. Sinubukan ni Master Berto na manlaban dahil hindi pa niya naiintindihan ang nangyayari, ngunit walang awa siyang kinalatkad ng mga matipunong SEALs. Sa platoon office, si First Lieutenant Oscar Manalastas na nakakape at nagbibiro ay sinapit din ang parehong kapalaran. First Lieutenant Oscar Manalastas, inaaresto ka sa salang perjury, dereliction of duty at conspiracy to commit a crime. Namutla siya at sumiga, anong kasalanan ko? Ilegal tong pag-aresto nato, ngunit ang kanyang nga sigaw ay naging isang hungkak na alingaw-ngaw. Sa opisina ng commander, si Captain Marco de Leon ay naktataka sa ingay sa labas nang biglang sipain ang pinto ng kanyang opisina ng military police. Namutla siya. Captain Marco de Leon, inaresto ka sa salang, cover-up, abuse of authority, at command responsibility. Hanggang sa sandaling kanyang pag-aresto, paulit-ulit niyang sinasabi na parang sirang plaka, inosente ako, wala akong alam. Ang tatlong pangunahing suspek ay mabilis na naaresto at pinaluhod na parang mga kriminal sa gitna ng parade ground. Ang kanilang mayabang at matagumpay na anyo ay naglaho, napalitan ng mga mukha ng takot at desperasyon. Samantala, tinipon ng Team 3 ang lahat ng tauhan sa isang hall at sinimulan ang one-on-one na interogasyon. Noong una, lahat ay takot at ayaw magsalita. Ngunit nang sabihin ng investigador na ang inyong pagkakakilanlan ay protektado at ang pagsasabi ng totoo ay tungkulin ng isang sundalo at isang paraan para iligtas ang isang kasama, unti-unting nagsimulang magsalita ang nagyayelong bibig. Ang mga katotohanang matagal ng kinimkim ay bumuhos na parang baha. Ang di makatarungang pagtrato kay Second Lieutenant Reyes, ang pampublikong kahihiyan sa party, at ang mga detalyadong testimonya tungkol sa organisadong cover-up at manipulasyon matapos ang pambubugbog ay lumabas. Lalo na si Joy Cruz na walang kagatol-gatol na isinalaysay ang lahat ng kanyang nakita, narinig at naitala. Ang buong sitwasyon ay pinamumunuan mismo ng tatlong general na parang tatlong araw na nagniningning. Si General Ricardo Reyes ang direktang namamahala. Tumayo siya sa gitna ng parade ground at tiningnan nang may pakasuklam ang tatlong nakaluhod na kriminal. Lumapit siya kay Captain Marco de Leon at nagtanong, ikaw ang company commander. Mas mahalaga pa ba ang ranggo mong major kaysa sa buhay ng tauhan mo na nag-agaw buhay? Tumingin siya kay Seventh Lieutenant Oscar Manalastas at sinabi, ikaw naman, sinaksak mo sa likod ang iyong kasama at ipinagbili ang katotohanan para sa sarili mong kapakanan. Yan ba ang karangalan ng isang opisyal na natutunan mo? Sa huli, tumayo siya sa harap ni Master Sergeant Berto Sandoval. May malamig na apoy sa kanyang mamata. Ikaw ba ang hayop na gumalaw sa kapatid ko? Noon lang napaktanto ni Master Berto ang lahat.
ang background ni Isabela, kung sino ang kapatid ng taong ginalaw niya. Nawala ang kulay sa kanyang mukha at nagsimula siyang manginig na parang dahon. Yumuko sa lupa at nagmakaawa. Patawad po sir, nakasala po akong malaki. Patawarin niyo po ang buhay ko. Tiningnan siya ni General Ricardo na parang isang uwot at sinabi, ang batas militar ang magpapasya sa buhay mo. At bago yan, baka ako ang magpasya. Tumingin siya sa lahat ng sundalo at sumiga. Tingnan ninyong mabuti ang kahabag-habag na sinapit ng mga dumungis sa karangalan ng militar at nagpahirap sa kanilang kasama. Hindi na ako papaya na magkaroon pa ng anumang kabulukan at karahasan sa unit na ito, parang may 3 araw sa kalangitan. Ang liwanag ay napakatingkat na handang sunugin ang lahat ng kadiliman, kasinungalingan at kabulukan na bumalot sa unit. Ang hatol ng kidlat ay ipinapataw sa ngalan ng isang napakalakas at malamig na hustisya. Ang operasyon, parusa ng langit ay yumanik hindi lang sa 7th ID kundi sa buong sandatahang lakas. Ang 3 pangunahing suspek ay agad na ikinulong at isinailalim sa General Court Martial. Sa harap ng mga nakumpiskang ebidensya ng mga makakaparehong testimonya ng maraming sundalo at higit sa lahat sa isang paglilitis na binabantayan ng 3 pinakamatataas na general, wala silang kawala. Si Master Sergeant Berto Sandoval ay napatunayang nakasala sa lahat ng kaso kabilang ang assault, insubordination at abuse of authority at sinentensiyahan ng pinakamabigat na parusa para sa isang sundalo, dishonorable discharge at 15 taong pagkakakulong. Sa kanyang huling salita sa korte, sinabi pa niyang ang babae ang unang lumandi, isang walang hiyang dahilan na ikinagalit ng lahat. Si First Lieutenant Oscar Manalastas ay sinentensiyahan ng dishonorable discharge at 5 taong pagkakakulong para sa perjury at conspiracy. Si Captain Marco De Leon, na nagtangkang pagtakpan ang kaso, ay sinentensiyahan din ng dishonorable discharge at 7 taong pagkakakulong para sa dereliction of duty at abuse of authority. Pati ang battalion at division commander ay inalis sa pwesto dahil sa command responsibility at inilipat sa mga walang kwentang posisyon. Ang signal company ng First ID ay literal na gumuho. Ang kaso ay naging headline sa mga pahayagan at naging simula ng isang malawakang reforma sa kultura ng sandatahang lakas, lalo na sa usapin ng karapatan ng mga kababaihan sa serbisyo. Samantala, si Isabela, sa utos ng kanyang makuya, ay inilipat sa FE, Luna General Hospital sa Quezon City para sa masusing pagsusuri. Ang resulta ay malagim. Dahil sa walang-awang pambubugbok ni Master Sergeant Sandoval, nagkaroon siya ng acute subdural hemorrhage at permanenteng pinsala sa optic nerve ng kanyang kaliwang mata. Nailigtas ang kanyang buhay sa isang emergency surgery, ngunit sinabi ng mga doktor na hindi na siya makakakitang muli sa kanyang kaliwang mata. Ang isang sundalo na nawalan ng paningin sa isang mata ay hindi na maaring manatili sa aktibong serbisyo. Ang landas ng pagiging sundalo na pinakaingatan niya ay sa pilitang pinahinto dahil sa krimen ng iba. Sa kanyang VP room sa ospital, ang 3 kuya niya ay gabit-araw na nakbabantay sa kanya. Hinawakan ni General Ricardo Reyes ang kamay ng kanyang kapatid at hindi makapagsalita. Ang malalim na pagkakasala na hindi niya naprotektahan ang kanyang sariling kapatid ay nagpabigat sa kanyang bakal na balikat. Ngunit si Isabela pa ang mahinahong na konsol sa kanyang makuya. Makuya, okay lang ako. Huwag kayong umiyak. Tapos na ang buhay ko bilang sundalong Isabela, pero ngayon pa lang magsisimula ang buhay ko bilang si Isabela. Hiniling niyang makita ang taong nagligtas sa kanyang buhay, si Joey Cruz. Si Joey, na binigyan ng special pass, ay agad na tumakbo sa ospital. Nang makita niya si Isabela na may benda sa isang mata, hindi niya napigilan ang pagiyak. Ma'am, pasensya na po.
Kung naging mas matapang po ako ng mas maaga, sana na'y pagtanggol ko po ang mata ninyo. Hinawakan ni Isabela ang kanyang kamay ng may ngiti. Hindi, Joey, kung hindi dahil sayo, baka hanggang ngayon ay nabubulok pa rin ako sa madilim at malamig na bodegang iyon. Ikaw ang nagligtas ng buhay ko, ang bayani na nagligtas sa aking kaluluwa. Maraming salamat. Kinilala ang matapang na pakilos ni Joey Cruz laban sa kasamaan at ginawaran siya ng AFP Chief of Staff Commendation Medal at isang special promotion. Matapos ang kanyang huwarang serbisyo, sa tulong at rekomendasyon nina Isabela at ng kanyang manakuya, siya ay naging isang pangunahing researcher sa isang ahensya ng Department of National Defense. Sa ibabaw nga guho, ang mga salarin ay nagbayad sa kanilang kasalanan at ang matapang ay ginantimpalaan. At ang biktima, na tila nawalan ng lahat, ay nakakuha ng pinakamahalagang bagay. Ito ay ang bakal na determinasyon na hindi sumuko sa pag-asa sa gitna ng anumang desperasyon at ang simulan ng isang bagong buhay. Ilang buwan ang lumipas, si Isabela ay marangal na nagretiro sa serbisyo. Sa kanyang simpleng retirement ceremony, naroon ang kanyang tatlong kuya. Si Joey na ngayon ay isang kagalang-galang na sergeant at ang mga tapat na tauhan ng dati niyang 3D platoon. Ang kanyang itsura na maitim na eye patch sa isang mata ay hindi na isang mahinang biktima. Ito ay ang anyo ng isang malakas at magandang mandirigma na nalampasan ang maraming pagsubok. Umalis siya sa militar, ngunit hindi natapos ang kanyang laban. Nagpasya siyang ibahagi ang kanyang karanasan sa mundo upang maiwasan ang pagkakaroon ng iba pang biktima at magbigay ng lakas ng loob sa lahat ng nananahimik sa harap ng kabulukan sa isang organisasyon. Sinimulan niyang isulat ang kanyang kwento na sinimulan niya pa sa ospital. Ang kanyang libro na may pamagat na Luhang Bakal ay lumikhang isang malaking alon sa lipunan ng Maylathala. Ang kanyang kwento na isang desperadong paglalantad mula sa pananaw ng isang individual hindi lamang sa isyu ng karapatang pantao sa militar, kundi pati na rin sa diskriminasyon laban sa kababayhan at ang kabulukan sa malalaking organisasyon, ay nagbigay ng malalim na simpatya at inspirasyon sa maraming tao. Ang libro ay agad na naging bestseller at inanyayahan siya sa iba't ibang programa sa TV at mga lecture para iparinig ang kanyang boses. Hindi na siya kilala bilang kapatid ng magahaligi ng depensa o isang kaawa-awang babaeng sundalo. Muli siyang isinilang bilang si Isabela Reyes, isang manunulat na nagbibigay liwanag sa madilim na sulok ng ating lipunan, isang icon ng pag-asa para sa mga walang boses. Sa isang lecture, isang batang babaeng opisyal ang nanginginig na nagtanong sa kanya, "Ma'am, paano po namin malalampasan ang mga sitwasyong napakahirap harapin tulad ng sa inyo? Ano po ang dapat naming gawin kapag gusto na naming sumuko?" Tiningnan siya ni Isabela nang may init sa kanyang mga mata at ngumiti, at sinagot niya ito gamit ang huling linya mula sa kanyang libro. Ang bakal ay lalong tumitibay habang pinupukpok at ang mga bituin ay lalong nagniningning habang dumidilim. Kahit sa pinakamalalim na desperasyon, kung mayroon tayong kahit isang maliit na bagang katotohanan, kaya nating bumangon muli. Kayo mismo ang dapat maging bagang iyon. Minsan, ang bagang iyon ay napakaliit na halos hindi kayang painitin kahit ang sarili. Ngunit tandaan ninyo, kapag ang maliliit na bagang tulad ninyo ay nagsama-sama, tayo ay magiging isang malaking apoy na kayang sunugin ang lahat ng kadiliman sa mundo. Hinding-hindi ninyo dapat sukuan ang inyong sarili. Nang matapos ang kanyang nasalita, napuno ng malakas na palakpakan ang buong bulwagan. Nawalan ng liwanag si Isabela sa isang mata, ngunit siya ngayon ay naging isang bagong bituin na nagbibigay ng hindi na mamatay na liwanag ng pag-asa at tapang sa puso ng maraming tao. Hindi ito ang bituin sa balikat na pinangarap niyang isuot, ngunit siya ay naging isang mas malaki at mas maningning na bituin na lumalaban sa mga di makatarungan sa mundo, muling isinilang na parang bakal.